Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. And for our anniversary, the Lord is faithful. Amen? So, a blessed 41st year anniversary po, mga kapatid. 41st year of God's goodness and God's faithfulness in our church. So, mga kapatid, we have passed through a generation. Okay? Biblically, ang isang henerasyon po, mga kapatid, ay 40 years. At ngayon po nagdiriwang tayo ng 41 years of our existence as church. So, ibig sabihin, dahil nung nakaraang taon, yun po yung ika-40th anniversary natin. So, ngayong taon po na ito ay ipinagdiriwang natin yung ika-unang taon ng pangalawang henerasyon ng church. Okay? Hindi po maraming churches ang umaabot po ng ganun katagal. Tayo po ay pinagpala, napakapalad po natin, mga kapatid, na tayo po ay pinagkalooban ng Panginoon, binless ng Panginoon ng ganung kadaming panahon, ganun katagal na panahon. Isang testamento na ang katapatan po ng Diyos, kagaya ng inawit natin kanina, ay tunay pong pinapahayag, pinaparanas, at sumasa atin. Tapat po ang Diyos, mga kapatid, sa Kanya pong pangako sa atin. Palakpakan po natin siya. So we are celebrating God being with us. Okay? At hindi niya tayo nilulubayan. Nagpapatuloy siya. Nakita natin yon, mga kapatid, dito po sa atin pong, anong tawag sa ganon? Presentation. Yung presentation po natin is, ito po yung pagpapakita ng katapatan ng Panginoon all through the years ng ating pong existence as a church. But, let us be reminded, mga kapatid, His promises that we have experienced throughout these 40 years of our church life ay patuloy po nating namamalas. Patuloy po nating nakikita. And so, mga kapatid, let us be reminded that we are not celebrating the church existence per se. Okay? Hindi tayo parang piyesta na hindi naiintindihan kung bakit tayo nagsasaya. Ba't kayo naghahanda? Piyesta. Ba't kayo nagsasaya? Piyesta. Hindi tayo ganoon, mga kapatid. Tinuruan tayo ng Panginoon. We are not happy, we are not enjoying, we are not celebrating because of our existence per se. Maraming nag-i-exist na church. Maraming nagsa-celebrate na church. Mas matagal pa kaysa sa atin. But God, in His grace and His mercy, tinuturuan niya tayo, mga kapatid, bakit tayo nagsasaya? Bakit tayo nagsa-celebrate? We are not just celebrating because we are existing for 41 years. No. Napakababaw noon. We are happy. We are celebrating because we can see, we can feel, we can understand that God is really with us. Amen? Amen. Without that truth, without that experience, mga kapatid, para lang tayo nagpipiesta dito, naghahanda, nagpipiesta, na hindi natin naiintindihan kung ano ang ating pinaggagawa. And God will not be glorified with that.
Okay? So, alam kong mainit mga kapatid. Alam kong nasa panahon tayo ng matinding init. So, please sit down, be at ease, relax, and enjoy and be consumed with the message of God this morning. It will be very brief. It will not last long. But umupo tayo at makinig ng mabuti at naway tayo'y makonsume ng importansya ng sasabihin ng ating Panginoon sa ating pong pagdiriwang ng ika-41 anibersaryo ng katapatan ng Diyos sa ating iglesia. Okay? So, we have our text, very brief text. Hindi pa rin, although we will skip our series of studying the book of Exodus, the life of Moses. Pero ang message na binigay sa atin ng Panginoon ay nandun pa rin sa book of Exodus. Okay? Our text is from Exodus chapter 8, verse 23a. Dalawang statement kasi yung 23, sa yung A, yung unang statement. And Exodus chapter 11, verse 7b. Dahil dalawa rin ang statement sa verse 7, kukunin natin yung B. Okay? Ito yung binigay na mensahe sa atin ng Panginoon. Ang title natin, mga kapatid, is The Distinction Between God's People and the World. Okay, sa Tagalog, ang pagkakaiba or pagkakahiwalay ng ano yung people of God? Ano sa Tagalog yun? Mga hinirang ng Diyos at ng rest of the world o ng mga sanlibutan. Lagi nating sinasabi yan, mga kapatid, at inaaral natin being responsible for our children. Bata pa lang sila. Talagang sineset na natin sa kanilang mga isipan. Bata pa lang. Sinasabi natin, huwag kayong gumaya sa sanlibutan. Iba kayo sa kanila. Hindi kayo katulad nila. Ang uso sa kanila ay hindi dapat uso sa inyo. Ang ginagawa nila ay hindi dapat ginagawa ninyo. There is a distinction. Okay? There is a distinction between the people of God and the rest of the world. At kailangan alam natin yan. Why? Because God planned it. Pinagplanuhan ng Diyos yun. Para saan? Para sa kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid, ang sanlibutan ay hindi nagbibigay ng kaluwalhatian, kapurihan, pagsamba sa Panginoon. Alam ba natin yan? Kahit na anong gawin nila, hindi sila nagbibigay ng kaluwalhatian. Sino lang ang nagbibigay ng kapurihan, pagsamba, kaluwalhatian sa Diyos? Sino lamang? Ang mga anak ng Diyos. Okay? Let us also be reminded, mga kapatid, habang tayo nag-celebrate na ating pong anniversary, that there is nothing special in our church. Okay? Pag-aakyat ang mga pride o ulo na parang nag-iisip, kakaiba tayo sa marami, special tayo sa marami. No? No? There is nothing special in us. The composition of our membership in this church, Truth and Life Christian Church, is no different than the composition of the membership of the other churches. Hindi tayo kakaiba sa kanila, hindi tayo mas special kesa sa kanila. So hindi tayo pwedeng tumuhan ng pride na para bang
mas special tayo sa ibang na churches. Sinasabi ng Biblia that we are all fallen creatures. Lahat tayo bagsak. Ang membership natin, ang membership na ibang church, parehong kalagayan, we're all fallen. We are all sinners. Okay? Makasalanan din tayo kagaya nila. Ayan ang pinag-uusapan natin, Pasto. Ito na nga eh. And although, nandun tayo sa ganung kalagayan kaparehas ng karamihan, mga kapatid, God decided to make a distinction. Okay? Pagkakahiwalay ng mga tao, pinagulan niya, at mga taong nananatili sa kanyang sumpa dahil sa kasalanan. And that did through yung malalim na katotohanan na yung mga kapatid ang ating sineselebrate ngayon. Alamin natin the difference between the people of God and the people of this world. Let us read Exodus chapter 8 verse 23a and Exodus chapter 11 verse 7b. And God said, nandun pa rin tayo sa panahon ni Moses. Medyo nagbigay lang ng buod ang Panginoon sa pangkalahatang gaganapin niya sa buhay ng mga Israelita. Okay, we will read. Sabi po dyan, I will make a distinction between my people and your people. Sino kinakausap niya dito? Si Pharaoh. Okay? Si Pharaoh, mga kapatid, si Paraon ay itinuturing ng kanyang kingdom na tao at Diyos. Kaya ang lahat ng mga Egyptians at ang mga slaves na kungkop nila, na sakop nila, itinuturing ng Pharaoh na mga tao ko yan, mga slave ko yan, mga utusan ko yan. Okay, at dumating ang pagkakataon, mga kapatid, na kinakausap ng Panginoon, ng Diyos, ni Yahweh, si Pharaoh, sa pamamagitan ng kanyang representante. Sinong representante ng Diyos, ni Yahweh? Moses. Sa pamamagitan ni Moses, kinakausap ng Diyos si Pharaoh at sinasabi niya, I will make a distinction between my people and your people, Pharaoh. Then you will know that the Lord makes a distinction between, specifically, Egypt and Israel. Between Egypt and Israel. Okay? Nasabi natin kanina, mga kapatid, kagaya ng mga Israelita. There is nothing special in the Israelites. When God decided that He wanted to use the Israelites for His glory, mga kapatid, kagaya natin, walang espesyal sa mga Israelita. If we will go on reading and studying the book of Exodus and all throughout the history of Christianity hanggang sa dulo, makikita natin walang pagkakaiba. For starter, walang pagkakaiba ang lahat ng mga tao. We are all sinners. We are all fell short of His glory. Okay? Pero bakit may tinatawag tayo mga God's people at mga tao ng sanlibutan? Ano ang pakay ng Diyos? Anong gusto niyang gawin? Sabi dito, mga kapatid, the Lord made a distinction. Sino po ang naglagay ng pagkakaiba? Sino ang naglagay ng pagkakahati? Ayon din sa binasa natin, sino ang nag-decide? Okay. Malinaw yung sinabi, I
Not us, not you, not me, not the TLCC, not us, but His sole decision. At gusto niyang may maunawaan ang Egypt. Gusto niyang may maunawaan ang Israelita. At gusto din niyang may maunawaan tayo. Siya ang may desisyon. At siya ang gagawa. I will make a distinction between my people and your people, Pharaoh. Hindi pinili ni Yahweh ang Israel dahil mas magaling ang Israel kaysa sa Egypt. Okay? Walang nakasulat sa Biblia na pinili ng Diyos ang Israel dahil mas mainam ang Israel kaysa sa mga taga Egypt o Ehipto. Okay? Walang nakasulat na gano'n. And in fact, all throughout the history, makikita natin, although Israel is God's chosen people, pag inaral natin mabuti hanggang sa dulo, hindi lahat ng Israel ay nakapasok at nabuhay ng maligaya sa lupang ipinangako ng Diyos. Amen? Amen. And although the wrath of God, the curse of God was upon the people of Egypt, upon the land of Egypt, tandaan din natin, hindi lahat ng mga Egyptians ay namatay sa plagues at hindi sila lahat namatay sa Red Sea. Tama? May mga natirang mga Egyptians. Okay? Hindi porke pinakita ng Diyos na ang kanyang presensya ay nasa Israelita, magagamit ng mga Israelita ang kanilang seemingly favored situation, seemingly favored life para gawin nila kung ano ang gusto nilang gawin. No? No, our God is the God of righteousness. Our God is the God of holiness. At may pakay siya, mga kapatid. May plano siya, bakit namimili siya at humihirang siya ng mga tao. Okay? Huwag mong maiisip, kapatid. Huwag mong maiisip na naging Kristiyano ka dahil mas magaling kang mag-isip, magdesisyon at gumawa kaysa sa mga ibang taong hindi mo pa nakikita pinaghaharian ng Diyos. Huwag mong maiisip yon, mga kapatid. Huwag kang tutubuan ng anumang kayabangan, anumang pride na nangyayari ang magandang buhay sa iyo, sa iyong pamilya, sa iyong church, dahil mas magaling ka kaysa sa iba. Nais tayong turuan ng Panginoon at ibaba sa ating kalagayan upang manatili sa atin ang tunay na pagkaunawa. Kung kaya't mananatili sa atin ang tunay na pagpupuri at pagsamba sa Kanya. So, bakit tayo kakaiba? Bakit tayo inihiwalay at bakit tayo kakaiba sa karamihan sa sanlibutan? Point number 1. The elect's distinction over the rest of the world. Point number 1. Bakit? Because the Lord looked at us with favor. Okay? Tinignan tayo ng Diyos, nag-decide siya na ipataw sa atin ang isang napakalaking pagpapala at biyaya.
Napakalaking pabor, grasya, kaawaan, kabutihang loob. The Lord looked at us with favor. At alam niyo mga kapatid, alam niyo, ninanais kong hanapin ang reason. Ninanais kong kalkalin sa aking isipan, sa aking pagkaunawa ang reason. Bakit personally, tinignan ako ng Diyos with favor? Bakit binigay niyo sa akin ang blessing at kaawaan? And you know what? Habang inaalam ko sa aking sarili, habang inaapuhan ko sa aking isipan ang sagot, alam niyo mga kapatid, I have no explanation within me for this purpose. Bakit ako pinili ng Diyos? Habang inaalam ko sa aking sarili, bakit ako napili? Bakit ako nahirap? And kinukumpare ko ang aking sarili sa karamihan, hindi ako makakita isa man ng malaking pagkakaiba sa mga taong nakikilala ko. I cannot say with all honesty, hindi ko masabi ng buong katapatan na ang aking assessment when I compare myself to the people that I know, sa mga kapatid, sa magulang ko, sa mga kaibigan ko, sa mga kaklase ko, sa mga katrabaho ko, sa mga kasamahan ko, sa businesses, if I am comparing myself to them, nung hinahanap ko ang dahilan bakit ako pinili ng Diyos, I can honestly say, mga kapatid, na hindi ako nakakalabang sa kanila, sa anumang aspect. Okay? Bakit ko sinasabi? Para matutunan natin ang kababaang loob, mga kapatid, at gratitude na gusto ipakita sa atin ng ating Panginoon. Wala akong nakitang kakaiba sa akin para hiramin ako ng Diyos. So I have no explanation within me para makumpiyansa ako na, kaya naman ako pinili, kaya naman ako hinirang ng Diyos kasi ganito ako, ganun ako, higit ako sa Kanya, higit ako sa kanila. Wala akong makitang ganun, kapatid. And I pray na makita niyo rin sa sarili niyo. Because if you cannot see that in yourselves, mga kapatid, grace is not worthy for you kung makikita mong higit ka kesa sa iba. Okay? Anong rason? Bakit ako pinili ng Diyos, mga kapatid? The Lord, bakit tayo pinili ng Diyos? Bakit hinirang niya ang Israel? He graced us with a decision to bless us which only He knows why. Okay? Huwag mo na masyadong kalkalin, kapatid. Hindi mo makikita sa Biblia bakit ka pinili ng Diyos. Makikita mo lang doon because God loves you. God loves you. Jesus died for you. Okay? Yun ang makikita mo. And when you ask the question, but then, why did God love me? Bakit naman ako pinili ng Diyos? Hindi mo makikita sa Biblia kung anong reason. Ang makikita mo, God loves you because He loves you. Okay? Minahal ka niya dahil mahal ka niya. And that's it. No other explanation. He will not say in the Bible, I love you because you are different from the other. No? Walang ganon. Walang nakabuhang na ganon sa Biblia. He loves you, He chose you because He loves you. And that's it. Kailangan mo makontento.
Kailangan mo lumigaya, knowing the truth that God loves you because He loves you. Okay? He grants us with a decision to bless us, which only He knows the reason why. We have seen these blessings in our life, in our family, in our church. We have felt these blessings. We have experienced the joy of these blessings. And that's why, mga kapatid, nandito tayo sa ating iglesia. Sa unti-unting binabago at pinapainam, inaayos ng church, ng building. That's why we are here, because we are experiencing all these blessings, mga kapatid. And we are really enjoying, praising, and worshiping God in spirit, in truth, with much gratitude in our hearts, because we are experiencing this great, tremendous blessings. Okay? Kaya aalisin natin sa equation yung pagmamalaki at pagmamayabang. Binibless kami kasi mabalik kami. Binibless kami kasi sumusunod kami. No. No. When you study the life of the Israelites, mga kapatid, nung nagpo-proclaim ang Lord ng kanyang power and providence, pag tinitingnan mo ang buhay ng Israelita, comparing it to the lives of the Egyptians, parehas naman na. Maaarte din ang mga Israelita, maaangal din, ganun din ang mga Egyptians. Bakit may ginagawa ang Lord para sa mga Israel? At bakit may ginagawa ang Lord sa mga Egyptians? Anong pagkakaiba nila? God looks at us with favor. And if we say that God looked at us, sees us, accepted us with favor, mga kapatid, pag sinabi mong favor, therefore, ang desisyon ng Lord, kaya nangyayari sa iyo ang mga bagay na yan, ay hindi dahilan sa kung anumang makikita niya. Nakita niya. Makikita niya sa iyo. Wala doon. He looked at us with favor because He decided to look at us with favor, just like what He did to the Israelites in the days of Moses. At kung babalikan pa natin yung ibang inaaral natin, mga kapatid, ganun din ang ginawa niya sa mga kapatid ni Joseph. Okay? Dapat si Joseph lang ang pinagpapala. Dahil si Joseph lang ang marunong sa Lord. Bakit sa istorya, mga kapatid, ang sinabi ng Diyos, ang tinuro ng Diyos kay Joseph, okay, mag-alala mga kapatid, you intended to harm me because in God's plan, your intention is intended for our good, for the salvation of many lives. Karapat-dapat pa mga kapatid ni Joseph? Hindi. But God has made a decision. Only He knows why. At unti-unti niyang tinuturo sa atin. Tinatsaga niyang ituro sa atin. And He has been doing that for thousands of years now through the history and through the stories of the people of God. Okay? So, pupunta tayo sa pangalawa. Point number 2. Ano ang naghihiwalay sa atin? Ano ang naging dahilan? O anong dahilan? Bakit inihiwalay tayo? Bakit gumawa ng distinction ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao niya at ng mga tao ng sanlibutan nito? Point number 2. We will
close with this point. 2 points lang tayo. The Lord used us as an object lesson for His glory. Okay. Ang unang dahilan, God decided to look at us with favor. Ang dahilan nun, only He knows why. Huwag mong isipin, may nakitang dahilan, may nakitang kung ano man sa iyong Diyos, kaya pinili ka. Okay? Masiyahan ka sa katotohanan that the Lord in His wisdom, in His infinite wisdom, has decided long ago that He will look at you with favor. Ephesians chapter 1, verse 3 to 5. You will write that text. Okay? For we have been chosen before the foundation of the world. Okay? We have been chosen before everything else began. Bago pa man nagsimula ang lahat, God has decided that He will choose us. And the reason, only He knows why. Napakaliit ng ating utak para isaksak ang napakalawak na karunungan at wisdom ng ating Lord. And that's why our passes for all this is what? Faith. Kaya pananampalataya at hindi gawa. Kaya ba nating tanggapin kung ano ang nakikita nating pamamaraan, pagpaplano at desisyon ng Diyos? Kaya ba nating tanggapin? Ang hinihingi sa atin ng Diyos ay faith, trust, faith, pagtitiwala, pananampalataya. Okay, bakit? Ano ang distinction? Bakit decide ng Lord to separate us? Point number 2, the Lord used us as an object lesson for His glory. The Lord made a distinction between people under His care and people under His curse, under His wrath. Okay? Nagdesisyon siya. Papakita ko sa inyo ano ang nangyayari sa mga taong under sa aking, ano yung care sa Tagalog? Anong pagkakaiba ng mga taong under sa pangangalaga ko at ng mga taong under sa aking sumpa? I will make a distinction. Ituturo ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo ano ang pagkakaiba ng dalawa. Ang mga taong inaalagaan ko at ang mga taong nananatili sa aking sumpa. Okay, for starter, mga kapatid, sinasabi ba ng Biblia na ang lahat ng tao ay bumagsak at walang sino mang nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos? Sinasabi ba ng Biblia? Say amen. Sinasabi ba ng Biblia? Sinasabi ba ng Biblia na iisa tayo ng kalagayan lahat? Bagsak, makasalanan, at walang humahanap sa Diyos? Sinasabi ba ng Biblia? Okay, so therefore, lahat ng tao ay under sa kanyang puot, sa kanyang galit, sa kanyang sumpa. Lahat tayo ay nakapaloob sa sumpa sapagkat ang tao ay nagkasala. Romans chapter 3, verse 23 and onwards. Okay? So, yun ang simula nating lahat. But, He made a decision. Bakit? Because nobody knew God. Walang sino mang nakakakilala sa Diyos. Okay? Nagpakilala ang Diyos sa atin. Sa Biblia, kung tututunin natin, nanalaitay ang kwento sa pamamagitan ng kusang pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili sa mga tao. Simula kay
Abraham. Okay? Although nakakausap na siya nila Moses, ng mga naunang tao. Pero nagsimula siyang tulirang magpakilala kay Abraham, and then kay Isaac, kay Jacob, kay Joseph, and then sa pinag-aaralan nating serye, kay Moses. Kay Moses siya nagpakilala ng kanyang pangalan, Yahweh. Hindi niya sinabi ito sa mga patriarchs na mga nauna. Sinabi niya ito sa panahon ni Moses. Okay? So, there is nothing in us that is so special which separates us from the rest of the world, from the rest of the sinners like us. Doon tayo magsisimula. Okay? Pero paano makikilala ang Diyos, mga kapatid? Paano siya makikilala? Kung wala namang naghahanap sa Kanya. Sapagkat pareho tayo ng kalagayan. Kung walang maghahanap sa Diyos, paano siya makikilala? Okay? So the religious logic, decision first is to employ and choose a person or a family or a nation para gamitin yung object lesson para sa pamamagitan ng mga tao na ito, unti-unti nating maunawa, makilala kung sino ang invisible God sa pamamagitan ng visible na mga tao na makikita natin. Okay? We are all sinners. We are all fell short of God's glory. But God elected people for His glory. And being an elect of God, we are to be an object lesson. Okay? Bakit ka Kristiyano, kapatid? Bakit ka nandyan? Huwag mo isipin. Pinili ako ng Diyos para mag-enjoy ako sa buhay. Para makamtan ko lahat ng kasaganaan at kaligayahan sa buhay. Kaya pinili ako ng Diyos. Napakababaw na dahilan noon, kapatid. Bakit ka pinili ng Diyos? Bakit ka naging anak niya? Bakit ka niya hinirap, kapatid? Bakit? Ano ang talagang mataas at malalim na purpose ng Diyos? Bakit ka nandyan? Bakit ka nandyan, kapatid? Listen very carefully. As an elect of God, as an elected people of God, God will use you for His glory. Okay? Ganun ang ginawa niya sa Israel. Nung nagpapakilala siya sa mundo, mga kapatid, ginagamit ng Diyos ang Israel para sa pamamagitan ng Israel, ipakilala niya sa buong mundo ang kanyang kaluwalhatian. His power, His providence, His righteousness, His kabanalan. Being an elect of God, we should be an object lesson for the awesomeness, for the almightiness, for the power of God displayed in our personal life, family, and the church. Okay? Yan ang dahilan bakit ka tinawag. Yan ang dahilan bakit ka may church. Kaya ilalagay natin sa tamang perspective ang lahat ng ginagawa natin. We are not celebrating in this church because of our existence per se. Dahil nag-i-exist tayo. Tagal na natin. Kaya magiging mayabang na tayo, matagal na tayo kaysa sa iba. No?
Nilagay tayo ng Diyos dito sa Orion. Listen very carefully. Truth and Life Christian Church. Nilagay tayo ng Diyos dito sa Orion upang gamitin niyang object lesson. Buhay na patotoo na ang Diyos ay buhay, makapangyarihan, at tapat sa kanyang mga pangako upang matutunan din ito ng mga tao hindi pa nakakakilala sa Diyos. Kaya kung nagse-celebrate tayo ng 41 years, pero walang nangyayari sa ating patutuo, tumatagal tayo pero hindi nakikita ng madlang people kung sino ang Diyos sa pamamagitan natin, we're wasting our time. Para lang tayong piyesta. Grupo ng mga tao na ang gusto lang ay kasiyahan, na ang gusto lang ay hayahay na buhay, na ang gusto lang ay kasaganahan, na ang gusto lang ay kalusugan. No. We have an obligation. Kagaya ng obligasyon ng mga Israelita. Pinili sila ng Diyos, not because they are special, but because God will use them as an object lesson of His glory, of His power, of His goodness, of His providence, para makilala ng sangkatauhan kung sino ang Diyos na kailanman ay hindi nakikilala sa pamamagitan ng isip ng tao. Okay? Object lesson. Kapatid, sasabihin mo sa sarili mo, I am an object lesson. Pero dalawang object lesson. You can be an object lesson of God's blessing, like the Israelites, or you can also be an object lesson of God's wrath. Choose. Nasaan ka, kapatid? Magiging maligaya tayo, mga kapatid, as we celebrate our 41st anniversary. Sabihin mo sa sarili mo, sa iyong pagkatao, ang tanda mo na, 41 ka na. Anong nangyayari? Anong ganap? Ang tanda mo na. Anong pinagkatandaan mo? Truth and Life Christian Church. Anong pinagkatandaan mo? Sabihin mo yan sa sarili mo. Gigisingin natin ang ating mga sarili. We are an elect of God. There must be a distinction between the people of God and the rest of the world. Yes, God looked at us with favor, but God also teaches us that we are supposedly act as an object lesson of His power, of His providence, of His grace, of His mercy, of all the good attributes na hindi makikita ng tao kung titingin lang sila at iisipin ang Diyos. No? Matututunan ito ng tao at makikita ng tao if they will see a representative, if they will see the distinction between those people whom He elected for His glory. Truth and Life Christian Church. Have a blessed 41st anniversary. Kalakip nito, mga kapatid. Dahil matanda na tayo, let us be mature enough to know the truth that we are not just
celebrating because we exist for 41 years. We are celebrating because we know and we understand deeply in our hearts that God, with His favor, used us as an object lesson to show the distinction between His people and the rest of the world. Okay? In conclusion, in election, God made a distinction between people under His care and people under His curse, like between the Israelites and the Egyptians, as we can see in the Bible. But remember that election is not an achievement to boast about. Okay? You are elected not because of who you are, no? You are elected because God favored you. It is His decision. So, election is not your achievement. It's not an achievement to boast about, but a favor to be grateful about. Truth and Life Christian Church, a blessed 41st anniversary of God's faithfulness. Palakpakan natin ang Panginoon. Let us pray. Tumayo po tayong lahat at manalangin. Magbigay po ng lubos ang pagpapasalamat sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.